Magandang araw mga bata! Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kung ano ba ang entrepreneurship, ang entrepreneur, ang rights and duties ng sellers and buyer. Kaya huwag ka na mag-skip. Tara at sa akin ay makinig na. So ano nga ba ang entrepreneurship? Tandaan ninyo, it is the act of starting and running your own business or a tendency to be creative and wish to work for yourself in your own ventures. Ibig sabihin, ito yung trabaho na papasukin mo na kung saan ikaw ay magpapatakbo ng isang business na dapat ikaw ay maging creative at maging marunong ka na mag-take ng risk. Dahil kung ikaw ay marunong mag-take ng risk at ikaw ay creative, ikaw na ngayon ang tatawagin natin na entrepreneur. But, what is an entrepreneur? Kung mapapansin niyo dito sa GIF natin, di ba? Siya ay isang entrepreneur na napakarami niyang kailangang gampanan. Dapat ikaw ay marunong sa multitasking. Dahil kapag entrepreneur ka, dapat hindi ka lang nakafocus sa isang ability. Dapat kaya mo ng ganito, kaya mo ng ganito, ganito, ganyan. Kaya dapat pinag-iisipang mabuti kung talaga bang kaya mong maging isang entrepreneur. Tandaan ninyo, when we say entrepreneur, it is a person who undertakes the risk of starting a new business venture. Marahil ngayon, ikaw ay nagdadalawang isip kung kaya mo bang gawin ng isang bagay, pero pag nagtagal, makikita mo at malalaman mo na kaya mo rin pala. When planning for a business, you have to make a lot of decisions as a seller. You must know and choose the right type of business and products or services. You also have to prepare for the needs of the business. Of course, kapag ka-seller ka, napakaraming desisyon na kailangan mong pakaisiping mabuti. Hindi ka dapat gumawa ng isang desisyon ng pabara-bara lang dahil baka ito ang maging sanhi ng iyong pagkalugi. Ngunit tandaan natin na ang isang seller or yung mga nagnenegosyo, talagang 50-50 yan. Pwedeng ikaw ay kumita, pwedeng ikaw ay malugi. Kaya kailangan nga natin na maging creative at kailangan din na pakaisipin lahat ng desisyon na ating gagawin. Mayroon tayong tinatawag na buyers. Buyers are persons who agree to purchase products or services presented with the prescribed or correct features. Yung mga buyers, they obtain quality goods at the lowest and reasonable cost. Dapat yung mga nabibili ng mga buyer, dapat makatarungan yung mga presyo, hindi yung gagamitin natin. Halimbawa, seller ka, gusto mo kumita ng malaki kaya ibibigay mo ng napakamahal yung mga product mo or yung mga services mo. Hindi po yun po pwede dahil dapat ang mga buyers, sila ay makakuha ng quality goods sa lowest and reasonable cost. Pangalawa, they should purchase an agreed amount of goods for a certain period of time. Tulad ng sabi natin kanina, kung magkano lang yung presyo, yun na yun. Huwag nating dagdagan o halimbawa, galit ka sa bumibili, dinagdagan mo. O napugian ka sa bumibili, nagandahan ka, binawasan mo. Dapat reasonable yung cost. And pay the agreed price on what has been purchased. Kung ano binili niya, yun lang yung babayaran niya. And as a seller naman, when we say sellers, these are the persons who transfer products or services to the buyers in exchange for money. Yung mga sellers naman, sila na nagbibigay ng produkto or ng serbisyo doon sa mga buyer kapalit syempre ng pera. And ito nga pala ang mga duties of a seller. Number 1, make fair business with buyers. Pangalawa, deliver goods with proper care on time to the place of delivery and provide warranty for the product sold to buyer. Here are the rights of the sellers. The first one, they should receive the right payment for the amount agreed upon for the item sold. Pangalawa, be able to collect for securing against loss or damage of goods bought by the buyer and also get the goods back when the buyer fails to pay. Remember, an entrepreneur plans his or her business by deciding the right types of business and products or service. He or she also prepares for the needs of the business. Buyers purchase products or services while sellers transfer products or services to buyers in exchange for money.
Buyers and sellers have responsibilities, duties, and rights in purchasing and selling products and services. Okay, so para malaman ko kung inyo bang naintindihan ng ating pinag-aralan, maaari ka bang kumuha ng papel at ballpen at maaari mong i-post itong video para makapagsagot ka. Isulat mo lang yung agree if yung statement ay correct and disagree if it is incorrect. Number 1. Buyers agree to purchase products or services. Agree ka ba dito? Tama ba to? Or parang may mali? Kung may mali, disagree ang ilagay. Number 2. Sellers should not provide warranty for the products or services they offer. Agree or disagree? Number 3. Sellers transfer products and provide services in exchange for money. Agree or disagree? Number 4. Sellers should make business fairly with buyers. And lastly, number 5, providing warranty to buyers is a right of the sellers. If you are done, here is the answer. Oh, nakailan ka? Kung medyo nahirapan ka pa, pwede mong balikan yung video. Pero kung ikaw ay nakataas, okay na yan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.